Patuloy naman na inuulan ng ilang lugar sa bansa, partikular na nga sa Mindanao dahil yan sa umiiral na weather system. Binabantayan din mismo ng Pag-asa ang isang low pressure area sa labas ng bansa. Ang epekto nga nito at sa lagay ng ating panahon na ating alamin mula kay Pag-asa weather specialist Grace Castañeda. Ma'am Grace, magandang hapon po. Posible po bang pumasok sa PAR at maging bagyo itong binabantayan nating LPA? Magandang hapon po sa ating lahat. Yes po, tama po kayo. Possible na pumasok sa loob ng ating area of responsibility. Itong minomonitor natin na LPA na nasa labas po ng PAR. Last location nito is 1,530 kilometers east of northeastern Mindanao and mataas na din po yung possibility nito na may isang tropical depression within 24 hours. So kung papasok po ito ng ating area of responsibility, possible po by this weekend, either Friday or Saturday, and papangalanan po natin na Domeng. Sa ngayon po, generally, nakikita natin west or west-northwestward yung magiging pagkilos po nito, and then northward. So wala po tayo nakikitang landfall scenario for now, but possible po na kapag ito'y nasa loob na ng PAR and kumilos ng hilagang hilagang kanluran, possible po na matrigger nito yung southwest natin or yung habagat. But for now, mataas pa po yung possibility na magbago itong ating scenario, kaya continuous monitoring pa rin po tayo. And sa ngayon, yung trough po or extension nitong LPA na ito yung nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking area po ng Mindanao. So dyan sa Caraga, Davao Region at ilang bahagi pa po ng northern Mindanao is maulan pa rin po yung panahon na ating mararanasan dala ng trough nitong LPA. While yung southwesterly wind flow naman na tinatawag natin, siya naman po yung nagdudulot ng mga scattered na mga pag-ulan sa Palawan, maging sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soccergen, Lanao del Norte, at Misamis Occidental. So possible po paminsan hanggang malalakas yung mga pag-ulan natin, kaya pag-iingat pa rin sa ating mga kabayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. While dito naman po sa Metro Manila at nilalabing bahagi pa ng ating bansa, generally bahagya maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon. For tomorrow po, yung forecast heat index natin is 41 to 44 degrees Celsius, while most areas of Luzon and Visayas, posible pong from 42 to 46 degrees Celsius. So generally, between extreme caution to danger level pa rin yung ating ina-expect na heat index, kaya limitahan pa rin po yung ating mga outdoor activities. And pagsapit naman po ng hapon at gabi, nandun na yung frequent na mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala po ito ng easterlies at ng mga localized thunderstorm. So kapag po tayo ay lalabas, huwag natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.